So yan dito mga boss, nagnormal na yung unit natin. Nawala na po yung bar lines, nawala na po yung picker niya. So yun. Nagnormal siya, no? So ang ginawa pala natin dito, ito yung ginawa natin. Wait lang. Tingnan natin. So wala nang picker, nawala po siyang bar lines. Pero hindi masyadong smooth yung screen natin. May error siya, no? So ito yung ginawa natin dito. Ayan. Nasa mga 65 inches kasi ito. Devant model nito is, ayun, model niya is 65 UHD202. Then ginawa natin dito, wala kasi siyang side na normal kabilaan meron siyang problema. Kung dito sa side na to, flicker siya. Dito naman sa side, bar lines. Kasi kung tatanggalin mo yung side dito, yung tong ribbon na to, tatanggalin mo dito na side, magkaka-display dito pero meron siyang bar lines. So baliktarin mo naman, ito nakakabit tapos ito nakahang. Dito meron siyang display, meron po siyang flicker at saka bar lines. So ang ginawa natin dito is na-modify tayo sa kanyang LC1 LC2 swapping voltage. Ayan. Ayan, no? Kita nyo ba yung may dyan? May bakas ng pagkat. Ito, sana yun? Yan, no? Yung dalawang maliliit na yan. Dito. Yung cutting natin dyan. Hindi mo siya makita, no? So ito yung linya na LC1 LC2 natin. Yung source na galing sa may level shifter natin dito, kinat po natin yan, tapos minodify po natin yung kanyang papasok sa may panel natin. And kinonekta natin dito, yan, sa may back converter natin, boost converter, no? So ang supply na-adjust natin dito sa kanyang back converter, ano siya, pinakasagad yung gusto niya para mawala yung flicker. Pinakasagad, nasa mga 30 o 39 volts, yan po yung pinakasagad niya. Dito po nagnormal yung screen natin sa kanyang supply, 39 volts. Tapos naghang din tayo sa may left side natin dito para mawala talaga yung flicker, kasi kahit anong pihit natin dyan, nakasagad na yung back converter natin, yung boost converter natin, meron pa ring flicker pa unti-unti. So dito tinanggal natin yung dito, HC1, HC2, HC3, HC4. So ito pala, ito yung HC1, HC2, HC3, HC4, HC6. Ito yung tinanggal natin. Tsaka yung kanyang papasok sa may dito sa may top board natin is connecta natin sa may ground. Ayan, hinang po natin yung isang resistor na galing sa may source niya. Tapos yung ground yung papasok sa may panel natin, connecta natin gamitin ng magnetic wire, connect natin sa may ground. Ito naka-ground po yan. Para lang mag-normal, kasi kahit anong pihit natin doon, na-adjust natin yung voltage sa ating boost converter, andun pa rin yung flicker pa unti-unti, meron talagang disturbance sa kanyang screen. So ito, sa mga technician, masusundan to nila. Ito yung source kasi yan, hinahang natin. Tapos yung out niya, napapasok sa may panel, yan yung ginamitan natin ng magnetic wire, connecta natin sa may ground. So tatlong clock signal lang yung tinanggal natin dito. Yung 7 at saka 6 and 5, yan yung clock na tinanggal natin sa my left side, no? Tingnan natin ulit yung screen kung nag-normal ba. So wala na ba yung flicker dito? Iaangat ko lang saglit. So ano pa kahirap ng mga ganitong yung mga bagong Devant ngayon, medyo mahirap na yung trouble, medyo complicated na, no? So dito try natin tong observeran, i-test natin ng matagal, baka bumalik yung problema, no? Kasi wala tayong tiwala, hindi natin sigurado kapag ganitong repair na modification, kailangan natin yung observeran kasi hindi natin sigurado kung tatagal yung ganitong trabaho, no? Ganitong repair. So yun, so naitaas na po natin yung unit kasi medyo mabigat siya kasi 65 inches yan. May kalakihan. So wala na, mapapansin nyo dito, wala na po siyang flicker, no? Pero iti-test natin yan, i-connect natin to sa wifi natin para ma-observeran, no? Ng mga ilang oras bago natin dispose. Kasi pag panel modification, minsan yan, di tatagal talaga, minsan babalik kalaunan. So meron talagang guhit, merong
isang guhit na hindi nakuha yung ano natin dito sa may screen. So sibalan lang natin to, no? Connect lang natin to sa may internet natin, tapos iharap natin sa may para makita natin yung kanyang full display. So ito na ano, may po tayong remote para makita natin yung kanyang mga apps, no? Para makita natin ang buo yung screen. So ito yung kanyang screen. Wala na siyang flicker. Ayan, wala na po siyang flicker, no? So usibaran pa natin yan kung hindi na ba talaga babalik yung kanyang problema. Ayan. Pero meron talaga yung error na hindi na makuha, oh. Dun sa kanyang screen, merong dito sa may gitnang side, dito sa may papuntang baba, makinis, smooth yung kanyang display. Pero pag papunta na dito sa side, dito na side kasi tayo nag-modify, yun, no? Yung fine lines na hindi natin nakuha. So kung sakaling ano, try natin siguro yung pag-supplyan, pero sa ngayon yan lang muna yung gagawin nating video, no? Supplyan natin yung mga clock na naihang natin yan, kasi nilagay natin is connect natin sa my ground. Try nating supplyan yan. Gagamit na naman tayo ng isang buck converter kung makuha ba natin magpakinis yung bandang side dito, kasi meron siyang fine lines, oh. Ayan. So yung flicker, bar lines, wala na, smooth na siya. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? And update po tayo sa mga susunod na video kung anong gagawin pa natin dito, kung makuha ba natin yung kanyang problema. So hanggang dito lang yung video natin. Salamat sa mga tiyagang nanonood, no? Peace out.